Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, Doming, pwede lahat! Doming, Doming, pwede lahat! Doming, Doming, pwede lahat! Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Demonyo Pala Tayo! Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat! Doming, Oh, bakit parang may babalita ka? talagang meron. Hala, namatay na daw yung kumpare mong si Kulog. Kulog? Sinong kumpare kong kulog? Si Ricardo alias Kulog. Yung inaanak mo sa binyag ang anak niya bago magka-COVID. Ano? Si kumpare kulog? Namatay? Oo, bukas na pala ang libing niya. At ngayon lang natin nalaman. Magbihis ka na at humabol tayong maki-last night. Ay, buhay nga naman. Pero, biglaan niya na. Ano kayang ikinamatay niya? Iyan ang malalaman natin. Tayo na, makiki-last night tayo. Ay, sige. Ay, sus. Samantalang, ang tagal kong hindi ko nakita si kumpare Kulog. Oo nga eh. Ako din, medyo matagal ding hindi ko nakita si Kumadre Tilana. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Kahit anong oras, maaring kunin bigla ng Diyos. Oo nga eh. Kaya kailangang palaging handa sa pagkamatay. Dahil hindi natin alam. Masigla tayo ngayon, pero hindi na pala tayo magigising kinabukasan. Oo nga. Ganyan minsan kabilis ang pagkamatay. Dom? Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Kung sakali, handa ka na bang mamatay? Ano? Anong klaseng tanong naman yan? Kung sakali, handa ka na ba? Hindi ko alam. Oo nga no. Paano kaya? Handa na nga ba akong mamatay? Dapat sigurado tayo dyan. Kailangan paghandaan natin yan. Dahil kahit anumang oras, maaari tayong mamatay. Kagaya na lang ni kumpadring Kulog. Biglaan na lang pagkamatay niya, hindi ba? Opo, Panginoon. Patawarin niyo po ako sa mga kasalanan ko. Nagkasakit naman pala si kumparing Kulog.
ikinamatay niya na ang malalang sakit niya. Ganon nga talaga yata ang sakit na kanser. Nananahimik lang habang nasa katawan ng tao. Magpaparamdam paminsan-minsan, tapos mawawala na naman. Kung kampante ang tao, dahil sa inalang simpleng sakit lamang ang nararamdaman, at talagang hindi magpapatingin sa doktor, naku, kukunin na siya ng sakit niya. Ikamamatay niya pa. Ay, naku, hindi maalis-alis sa isipan ko yung tanong ni Rosa. Oo, ang sagot ko. Pero hindi talaga ako sigurado. Ay, tulog na siguro si Rosa sa kwarto namin. Dito na ako matutulog sa sofa. At baka maistorbo pa ang tulog niya. Nag-alarm kasi ako ng 3:00 ng madaling araw. Susulat nga lang ako ng kwento tungkol sa mga multo. Po ba si Chairman Gustilo Kayabkab, sir? Tulad ng nakikita mo dyan sa tarpaulin, ang lalaki ng mukha namin na nakapaskil dyan. Ay, siya nga pa po. Ay, kamukha nyo nga po yung may pinakamalaking ulo dyan sa litrato. Iloko itong babae nito pwede bang malaman ang pangalan mo? Hindi kaya taga Barangay Hingalo? Ako po si Hermina Byuda di Manangan, Chairman. Ang bata mo naman naging byuda, madam. Totoo po yan, Chairman. Pero huwag po sana ang pagkabyuda ko ang pag-usapan natin, Chairman. Sorry. Kasi wala sa itsura mo ang nabyuda eh. Ay, byuda na po ako, 100%. Pero okay lang. Ay kung ayaw mong pag-usapan ng pagkabyuda mo, ano ngayon ang may tutulong ka? Isa akong producer ng Ilocano na pelikula at dati akong producer ng drama sa radyo. Ganun ba yun? Abay, artista ka pala. Ay, hindi po. Ako ay nag-aartista sa pelikula. Pero nagdadrama din ako sa radyo. Artista ka pa rin kung ganoon. Ang totoo niyan, nagtungo ako dito sa Barangay Hall nyo para mag-recruit ng mga may nais at interesado na maging artista. Ay, artista. Ay, naku. Isa na ako dyan, madam. Kunin nyo na akong artista. Pwede naman. Ay, marami ba kayong kukunin artista? Ay, oo, marami po. Kailangan bang pogi ang kukunin nyo? Oh, not totally. Basta ba makapasa sa audition? Ganun ba? Sige, mag-audition ako, madam. Actually, may opisina kami dyan sa bayan. At naghanap kami ng mga kasama ko ng maaari naming upahan at tirahang pansamantala. Dahil dito ang napili naming lugar na pagsushootingan ng pelikula. Ganun ba? Ayos kung ganun. Ikinagagalak namin yan, madam. Meron ba kayong may re-recommenda, Chairman? 3 lang po kami. Ako, at ang director, at ang personal assistant ko. Ay, hahanap tayo, madam. Meron namang 2 kwarto na bakante sa bahay namin. Pero hindi ko lang alam kung magugustuhan nyo. Wala pong problema, Chairman. Hindi naman kami mapili at hindi rin naman kami magtatagal. Sige, at pupuntahan namin yan, Chairman.
Trabaho, sabi niyo, tay? Oo, Dumeng. May nag-uupahan sa bahay namin ngayon na producer daw ng pelikula. Ano? Kung ganun, pagiging artista ang sinasabi niyong trabaho, tay? Ganun nga. Kukuha sila ng mga may nais maging artista kasi kulang sila ng mga artista. Kasi ayon sa kanila, kulang sila pero kailangan daw mag-audition. Oh. Ganun po ba? Ayos yan. Basta ba hindi nila kailangan ng sobrang pogi? Ay, hindi naman siguro. Tama na yung kapugihan ko. Ay, sa katunayan, tumira sila sa bahay. Ganun po ba? O, edi ayos. Madami daw silang kailangan para sa isushooting nilang pelikula. Ayos siya na. Ay, kaya nga sabihin sa mga kabaranggayan kung sino ang gustong mag-artista. May audition. Dito mismo daw sa barangay hall. O sige, tay. Maganda yan. Mag-aartista tayo. O kaya sa multipurpose hall. At doon mag-audition. Mas maluwang. At tamang-tama. Talagang kailangan ng mga kabaranggayan natin ng trabaho. Nabanggit din sa akin yan ni Nanay Suping, Dom. Pero, ayoko. Ano? Abay, anong alam ko sa pag-aartista? Wala namang masama kung susubukan mo. May audition naman. Basta, ayoko. At isa pa, ano naman ang itsura ko? Sus, kaalam mo naman kung sinong ambisyosa na maging artista. Ano? Bakit? Basta tao mag-aartista? Ay, ayoko, Dom. Kung gusto nyo, kayo na lang ni tatay. Ano ka ba naman, Rosa? There's no harm in trying, sabi nga nila. Huwag mo kong pilitin dahil ayoko. Kung sinabi kong hindi, hindi. Sos, Aling Sofing, sayang lang po ang pagkakataon na pinapalagpas ninyo. Ang ganda pa man din ng buhay artista. Mag-audition kayo? Ay, sila Gusting at Duming na lang? Ay, ako po ang nagsasabi sa inyo, Aling Sofing. Madaling eksena lang po yung ipapagawa ko sa inyo. Talaga? Ay, sabi ko nga sa inyo, magsisisi kayo kung di nyo susubukan. Ay, ganun ba? Ano kaya? Ay sus, Aling Sofing. Bibihirang pagkakataon na lang ito na darating sa inyo dito sa Barangay Hingalo. Sige. Pag-isipan ko pa. Opo, sabihin nyo na po kung isasali ko kayo sa listahan. Sa bagay, wala namang mawawala sa atin kung susubukan natin, Inay. Ay, sa bagay nga naman, tama ka, Rosa. O magpalista na rin tayo. Palista ko na rin ang pangalan mo dong. Sige na nga lang, Inay. Ay, pero wag nating sabihin kila Gusting at Duming, ha? Kasi sinabi ko kay tatay mo na ayaw ko. Pati rin kay Doming, Inay. Sinabi ko po ngayon ko. Oo, kaya sa Sabado na daw ang audition. Punta tayo. Ganun po ba? Oo. Basta sinabi ng assistant ni Madam Herminia, madali lang daw ang ipapagawa nila sa atin. Ano yung sabi niya? Parang mananakot lang daw tayo. Yun daw ang part natin. At may uniforme daw tayo, sabi niya. Paano mananakot, Inay? Di parang multo tayo. Ay, iwan ko, basta. Wala akong malay dyan sa sinabi niya. Basta ganun. Pero kung mananakot, madali lang yun. Depende naman kung paanong pananakot ang gawin natin. Sa bagay. Uy, kung multo-multuhan o ano. Kahit na, sige. Maki-audition tayo sa Sabado.
malaman natin kung ano talaga ang part natin sa program o kaya sa pelikula. Pero kung di natin kaya, o di, wag nating ituloy. Ganun lang yun, Rosa. Ito na siguro ang trabahong hindi ka man lang pagpapawisan, Tay. Ano? Oo naman. Inaasahan ko na kaya natin to. Kahit first time natin. Artista na tayo. Yan ang pinaka-importante. Artista na si Chairman! Sasabihin nila. Medyo malaki din naman ang sinabi ni Direktor na talent fee. Wow! Basta maganda ang acting. Ganun ba? Ano naman kaya ang pamagat ng isushooting natin na pelikula? Para may idea kayo, horror action daw sabi ni Direk. Ah! Kakaibang pelikula, Tay. Oo nga eh. Pero, wag mong sasabihin sa mga mag-audition para marami ang may gusto. Kasi, ayon kay Derek, madami daw ang kakailanganin nila. Opo, Tay. Huwag kayong mag-alala. Akalain mo yan. Bihira lang ang ganitong pagkakataon. Akalain mong sa katandaan kong ito'y magiging artista ako? Dahil meron naman tayong papel na pangmatanda. Oh. Natural nga eh. Hindi ka na nila kailangan lagyan ng make-up, Tay, para magmukhang matanda ka. Oo nga eh. Di baling matanda, pugi naman. Joke lang. Ay, bihira ang mga matatandang artista. Pang matanda din ang papel nila, di ba? Kaya nga, Tay. Para ding sa radyo. Pinapatanda ng mga drama talent ang mga boses nila. Tama! Nasubukan ko na din magdrama sa radyo o mag-voice talent. Oo, Tay. Mas madali ninyong matututunan ang voice talent sa palagay ko. Patandain mo lang ang boses mo at magaling kayo mag-act. Artista na kayo. Pero si Rosa at ang nanay mo ayaw nila. Susubukan ko pong kausapin ulit si Rosa, Tay. Ako din. Kausapin ko rin si Sufeng. Sayang ang malaking talent fee, sabi ni Kaka Pasyo. Sa panahon ngayon, hindi na dapat tayo namimili ng trabaho basta hindi masama. Tama! Ang daming walang hanap buhay dyan. Ang daming istambay na kabarangay. Yayain natin silang maki-audition, Doming. Basta ba makapasa sila? Mag-aartista tayong lahat, Tay. Oh. Ay, madam, sir, kumusta naman ang pagre-recruit ninyo? Marami na po sila, Chairman. Mahigit kumulang na 50, mga babae at lalaki. Magandang bilang na yan. Oo po naman. Pero kahit siguro 20 muna ang kukunin namin. Kasama na po kayo doon. Ay, oo naman, dapat lang. Pero ano naman ang itsura namin kung magsushooting tayo? May make up din kami? Opo, Chairman. Meron kaming ibibigay sa inyo na pagbibihisan ninyo. Maibabagay sa mga itsura ninyo. Kayong mga mamake-upan. Ay, ganun pala yun. Opo, Chairman. At saka nakausap ko na rin si Mayor at naipaalam ko sa kanya yung mga gagamiting location. Ganon din po sa inyo. Sigurado madami ang magtataka. Hindi na lang ako barangay chairman, kundi artista na din ako. Ikaw na si Gusting.
Oh, makinig kayong lahat mga kapatid. Ay, makinig kayo! Huwag kayo maingay! Makinig kayo, huwag kayong maingay. Tay, si Nanay at si Rosa, andito din sila. Ano? Ibig sabihin, sumali din sila? Opo, Tay. Dahil yung mga nagpa-audition lang naman ang pwedeng makapasok dito sa multipurpose hall. Ibig sabihin, ginusto din nilang mag-audition. Sa katunayan mga kapatid, hindi na kailangang mag-audition dahil mananakot lang kayo dito. Yung magiging itsura nyo pagkatapos ma-make-upan ang importante. Pero huwag kayong magtataka kung lahat kayong ma-make-upan ay kailangang matakpan ang mga mata nyo, ha? Ganun ba? Opo, Chairman. Para hindi maisamang ma-make-upan ang mga mata ninyo. Okay, sige po. Umayos na po kayo. At tatakpan na rin namin ang mga mata nyo. Ma-make-upan na po kayo ng mga make-up artist. Ano bang itsura ng uniform namin, madam? Ay, sir pala. Makikita din ba ang mga kagwapohan namin? Papiri ang mata natin. Paano to? Baka naman pag nag-makeup kami, lalo kaming pumangit, madam. Makikita nyo din. O sige, mag-uumpisa na ang shooting, audition. Kaya ibigay na ninyo ang pinakamahusay na acting nyo ayon sa mga naipabasa at naibigay na role nyo, okay? Okay, handa na po kami, sir. Tatanggalin na ba namin ang mga piring namin? Okay, pero hintayin ninyo ang bilin ng direktor. Ako yon. Magbibilang ako. Kung action sabi ko, tanggalin nyo ang mga piring ng mga mata nyo at harapin ninyo ang kapwa nyong artista. O, tandaan nyo ha? Ay, bakit kaya? Horror ang isushoot natin, okay? Ano ba? Kaya, puro talaga. Oh, sige. Okay. 1, 2, camera, action! Ayan, tinatanggal ko na. Ayan, natanggal ko na. Ha! Demonyo! Demonyo ka, Doming! Kayo ang demonyo, Tay! Ang haba ng sungay at buntot mo! Ay, aswang! Ay, vampira! Vampira! Tay, artista na tayo! Oo! Artista na tayo, pero mali! Demonyo tayo! Demonyo pala tayo! Demonyo! Demonyo tayo! Demonyo tayo! Demonyo tayo, Tay! Ay, nako. Demonyo? Ay, thank you, Lord. Panaginip lang pala. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!